magandang tanghali sa lahat. Ngayon ay ating ikalimang linggong talakayan para sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao, ikasampung baitang. Bago natin tatalakayan ang ating paksa ay babasahin ko muna sa inyo ang mga sumusunod na layunin. So unang layunin, natutukoy ang mga paglabag sa pagmamahal sa bayan o patriotismo na umiiral sa lipunan. Ikalawa, nabibigyang halaga ang mga aral na makukuha sa paksa. At ang huli, nakagagawa ng mga angkop na kilos sa pamayanan o barangay upang mapanuring pag-isip bilang magpapakita ng pagmamahal sa bayan. Ang ating paksa ay pagmamahal sa bayan o patriotismo. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagkilala sa papel na dapat gampanan ng bawat mamamayang bumubuo rito. Tinatawag din itong patriotismo mula sa salitang pater na ang ibig sabihin ay ama ng karaniwang iniuugnay sa salitang pinagmulan o pinanggalingan. Ang literal na kahulugan nito ay pagmamahal sa bayang sinilangan o native land. Ang pagsasabuhay nito ay sa pamamagitan ng marubdob na paggawa ng trabahong pinili o ibinibigay, aktibong pagkikilahok sa interes ng mayorya o kabutihang panlahat, pagsawata sa mga kilos na di makatarungan at di moral, o Institute for Development Education Center for Research and Communication. Kadalasang iniugnay ang patriotismo sa nasyonalismo, ngunit hindi magkasing kahulugan ang dalawang ito. Ang nasyonalismo ay tumutukoy sa mga ideolohiyang pagkamakabayan at damdaming bumibigkis sa isang tao at sa iba pang may magpagkakaparehong wika, kultura at mga kaugalian o tradisyon. Iba ito sa patriotismo dahil isinalang-alang nito ang kalikasan ng tao. Kasama rin dito ang pagkakaiba sa wika, kultura at relihiyon na kung saan tuwiran nitong binibigyang kahulugan ang kabutihang panlahat. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang kahalagahan ng pagmamahal sa bayan. Ang pagmamahal sa bayan ay mahalaga. Walang sinuman ang ligtas na sa pagsasabuhay ng responsibilidad na ito dahil ang tao ay umiiral na magmamahal at sumasamakatawang diwa. Ito ay nangahulugan na tayo bilang tao ay umiiral sa mundo kasama ang ating kapwa. Para maunawaan mo kung gaano kahalaga ang pagmamahal, gawin nating halimbawa ang sumusunod. Una, ano ang mangyayari sa isang pamilya kung hindi kinakikitaan ng pagmamahal ang bawat miyembro nito? Maaring ang mag-asawa ay magkahiwalay, ang mga anak magkanya-kanya at sa pagtanda ng mga magulang, walang kakalinga sa kanila. Magulo at nakalulungkot, di ba? Ikalawa, ano ang mangyayari sa grupo ng manlalaro kung hindi nila pinamamalas ang pagmamahal sa kapwa manlalaro nila sa kanilang kupunan? Naipapanalo ba nila ang grupo? Di ba lagi mong naririnig ang salitang puso sa tuwing kinakapanayam ang manlalaro na nagbigay ng malaking puntos upang ipanalo ang kupunan? Kung ang pagmamahal ay nadarama sa bawat miyembro ng pamilya, walang pamilyang magkakawatak-watak. Magiging masaya at makakaya nila ang bawat hamon sa buhay. Para sa isang kupunan na nagpamalas ng pagmamahal sa grupo at miyembro nito, hindi lang pagkapanalo sa mga laro, kundi pagkakaroon ng sense of pride at mataas na tingin sa sarili. Ang pagmamahal na ito ang siyang magiging daan upang makamit ang mga layunin na gustong maisakatuparan. Ang pagmamahal sa bayan ay magiging daan upang makamit ang layunin. Ang mga socio-economic problem na ito ay maiiwasan kung hindi man mapigilan kung may pagmamahal sa bayan. Ang pagmamahal na ito ay magbubuklod sa mga tao sa lipunan. Pinagbubuklod ng pagmamahal sa bayan ang mga tao sa lipunan. Ang pagpapamalas ng pagmamahal sa bayan ay pagsasabuhay ng pagkamamamayan, isang individual na ibinabahagi ang talino sa iba, pangangalagaan ang integridad ng pagkatao, pinapahalagahan ang karangalan ng pamilya, na ang pagmamahal ay likas
bilang taong may malasakit sa adhikaing mapabuti ang lahat. Ang pagmamahal na ito ay nakaugat sa kanyang pagkakakilanlan bilang taong may pagmamahal sa bayan na iniingatan ang karapatan at dignidad. Naiingatan at napapahalagahan ng pagmamahal sa bayan ang karapatan at dignidad ng tao. Wala itong ipinagkaiba sa pagmamahal sa bayan. Ang isang mamamayan na may pagmamahal sa bayan ay may pagpapahalaga sa kultura, tradisyon at pagkakakilanlan ng kanyang bayan. Napahalagahan ng pagmamahal sa bayan ang kultura, paniniwala at pagkakakilanlan. Mga pagpapahalaga na indikasyon ng pagmamahal sa bayan. Ang lipunan ay binubuo ng mga individual na may iisang tunguhin o mithiin. Ito ay ang mapabuti ang lahat ng kabahagi ng lipunan, ang kabutihang panlahat. Ito ay posible kung ang mga elementong bumubuo rito ay naisa sa katuparan. Ang paggalang sa pagkatao ng tao, ang tawag ng katarungan, at ang kapayapaan. Magiging maunlad at maayos ang lipunan kung isasabuhay ang mga bertud na itinataguyod nito ayon sa character building ni David Isaac. Ang dignidad ng persona ng tao ay kasama sa kanyang karapatan na maging bahagi sa aktibong pakikilahok sa lipunan upang makapag-ambag sa kabutihang panlahat ayon kay San Juan Pablo 12:3. Yan ay mga halimbawa ng iyong pagtulong sa bayan o pakikipagkapwa. So nakita niyo sa larawan na nagtutulungan ang mga taong bayan o mamamayan sa paglilinis sa kanilang paligid. Ang sumusunod ay mga pagpapahalagang dapat linangin ng bawat Pilipino upang maisabuhay ang pagmamahal sa bayan. Nakapaloob ang mga ito sa panimula o preamble ng taong 1987 Konstitusyon ng Pilipinas. Una, pagpapahalaga sa buhay. Ang paggalang sa buhay ay isang moral na obligasyon sa Diyos ng bawat isa dahil ang buhay ay mula sa Kanya, kaya't walang sinuman ang maaring bumawi o kumuha nito kundi siya. Kasama sa pagpapahalagang ito ang pagpapanatili ng malusog na pangangatawan at isipan. Mahalagang gawin ang makakaya upang maprotektahan ang buhay bilang pagkilala sa dignidad ng tao. Ikalawa, katotohanan. Hindi kailanman matatawaran ang integridad at hindi mapagkunwari, tumatanggi sa anumang bagay na di ayon sa katotohanan. Kasama rito ang walang kapaguran at matiyagang paghahanap ng lahat ng uri ng kaalaman. Ang integridad ay pinakangangalagaan sa lahat ng oras at pagkakataon. Ikatlo, pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Ang pagpapakita ng malasakit sa kapwa ay sa pamamagitan ng pagtulong na walang hinihintay na kapalit. Kung wala ako at mayroon ka, hati tayo o pwedeng ikaw muna at sa susunod ako naman. Kasama sa responsibilidad ng isang individual, ang tulungan at ipadama sa iba na sila ay bahagi ng ating pagkatao bilang kapwa-tao. Ikaapat, pananampalataya, ang pagtitiwala at pagmamahal sa Diyos na ang lahat ay makakaya at posible. Sa Module 12, mapapuunlad ang pagkaunawa mo rito at ang kahalagahan nito sa iyong buhay at pagkatao. Ikalima, paggalang, ang paggalang bilang elemento na bumubuo sa kabutihang panlahat na ipakikita kapag ang karapatan ng isang mamamayan ay hindi natatapakan at naisa sa buhay ayon sa tamang gamit nito at pangangailangan ang dignidad niya bilang tao. Ika-6, katarungan, sinisigurado na ang paggalang sa karapatan ng bawat isa ay naisa sa buhay na ibibigay ng isang tao kung ano ang para sa kanya at para sa iba, hindi nagmamalabis o nandaraya sa kapwa.
Ikapito, kapayapaan ang resulta ng pagkakaroon ng katahimikan, kapanatagan at kawalan ng kaguluhan. May kapayapaan kapag iginagalang ang bawat individual at umiiral ang katarungan. Ang kapayapaan ay indikasyon ng pagkakaroon ng kabutihang panlahat. Ikawalo, kaayusan. Ang pagiging organisado ng ideya, salita, kilos na may layuning mapabuti ang ugnayan sa kapwa. Ang pagiging disiplinado sa lahat ng pagkakataon. Ikasyam, pagkalinga sa pamilya at salinlahi. Ang pangingibabaw ng papel ng pamilya bilang pangunahing institusyon ng lipunan na siyang tutugon sa pag-unlad sa inaasam na ikabubuti ng lahat. Binibigyang halaga rito ang kasal bilang pundasyon ng pamilya at kumikilos upang mapangalagaan ang pisikal, moral, espiritual at panlipunang pag-unlad ng bawat miyembro nito, lalong-lalo na ang mga bata. Kasama na rito ang pagtuturo sa mga bata ng kultura, paniniwalang kinagisnan na kailangang ipagpatuloy na isabuhay at ang paggalang sa pagkakakilanlan ng bansa. Kasipagan, ang pagiging matiga na tapusin ang anumang uri ng gawain ng buong husay at may pagmamahal. Ginagamit ang talento at kahusayan sa pamamaraang nakatutulong sa kapwa ng buong kagalakan. Ikalabinisa, pangangalaga sa kalikasan at kapaligiran. Ang pagsasabuhay ng responsibilidad bilang tagapangalaga ng kalikasan at ng mga bagay na nilikha ng Diyos laban sa anumang uri ng pang-aabuso o pagkawasak. 12, pagkakaisa. Ang pakikipagtulungan ng bawat individual na mapag-isa ang naisin at saloobin para sa isang layunin. Ang kaisipang ikaw, ako, sila, tayo ay magkakasama sa pag-unlad bilang isa ay tanda ng pagiging mabuting mamamayan. 13, kabayanihan. Sinasagot nito ang tanong na ano ang magagawa ko para sa bayan at sa kapwa ko. 14, kalayaan, ang pagiging malaya na gumawa ng mabuti, mga katanggap-tanggap na kilos na ayon sa batas na ipinatutupad bilang pagsasabuhay ng tungkulin ng isang taong may dignidad. 15, pagsunod sa batas, ang pagkilala, panghihikayat at pakikibahagi sa pagsasabuhay ng mga ipinasang batas na mangangalaga sa karapatan ng bawat mamamayan. Isa ito sa mga pangunahing susi sa pag-unlad ng bansa bilang pagsasabuhay ng makataong lipunan. At ang huli, pagsusulong ng kabutihang panlahat. Ang sama-samang pagkilos upang mahikayat ang lahat na lumahok sa mga pagkakataong kinakailangan para sa ikabubuti hindi lamang sa sarili, pamilya, kundi ng lahat. So dito nagtatapos ang ating paksa para sa linggong ito. Inaasahan ko na marami kayong mga natutunan tungkol sa pagmamahal natin sa ating bayan. Maraming salamat sa pakikinig at ulitin ko, magandang tanghali uli.